Nasaan nga palang asawa mo, Kevin? Di ba siya dito nakatira? Pag ko ay tanong nito, marahil ay yun ang dahilan kaya natatakot ito na baka may maganap sa kanila gayong nakatali na pala siya. I don't have wife. Pag-amin niya. Ha? Paano wala? Di ba sabi mo last week halos katatapos nyo lang ikasal tapos buntis na din siya? I lied. So hindi totoo na may asawa ka? Yun nga ang sinasabi ko kanina pa. Sigurado ka talaga? Wala? Wala nga. Nawala ang takot sa mukha nito nung sabihin niya na wala siyang asawa at hindi din siya magkakaanak. Patutulugin ko na si Kenneth. Kumuha ito ng 3 unan at pinagpatong-patong ito. Bago ito humiga, saka kinuha si Kenneth at pinahiga iyon sa dibdib nito habang mahinang tinatapik-tapik ang braso ng anak niya. Ako na magpapatulog kay Kenneth para makapagpahinga ka. Presenta niya. Ako muna mag-aalaga sa anak natin para kahit papaano'y makabawi ako sa'yo. Kinuha niya si Kenneth at inihalin niya ito habang kinakantahan. Habang pinapatulog niya ang anak niya, ay nakatitig ito sa kanya. Siguro iniisip nito kung bakit magkamukha silang dalawa. I love you, son. Ay niya sa anak niya, sabay halik ng marahan sa labi nitong mamula-mula. Nang humikab ito ay natawa siya. Gusto lang pala nitong kinakantahan para makatulog. Natatandaan niya kasi noon ang kwento ng mommy niya. Hindi raw siya nakakatulog noon hanggat hindi siya kinakantahan ng daddy niya. Kaya naman yun ang ginagawa niya sa anak niya ngayon. Tulog na ba siya? Tanong ni Mirasol sa kanya habang nakamasid sa kanilang mag-ama. Hindi pa, pero malapit na. Humihikab na kasi siya eh. Okay. Kapag nakapikit na siya, ilapag mo na agad para hindi masanay sa karga yung anak natin. Hindi ko talaga sinasanay sa karga iyan para kahit gising yan, nagagawa ko pa rin ang mga gawaing bahay. Ganun ba yun? Duda niyan tanong. Ganoon naman kapag baby pa, hindi ba? Yun ang sabi ng mga matatanda na kapitbahay namin. Mahirap daw ang ganoon dahil wala kang magagawa na gawaing bahay kapag nasanay ang anak mo sa karga. Magpapakarga na lang na magpapakarga sa'yo kahit tulog na. Hindi naman problema sa kanya kung magpakarga ang anak niya. Hindi naman kasi yun masama. Ang masama ay yung gagawa ito ng mga bagay na labag sa batas tapos hinahayaan niya lang kahit alam niyang mali. Hindi aabot sa ganoon ang anak niya dahil babantayan niya ito ng maigi habang lumalaki ito. Tulog na siya. Bulong niya kay Mirasol, dahilan para bigyan ito ng espasyo ang anak nila. Dito mo ilagay sa gitna si Kenneth para hindi malaglag. Utos nito. Paano niya ito mayayakap kung nasa gitna nila si Kenneth? Hindi naman yata tama iyon. Imbis na ilagay niya sa gitna nila si Kenneth ay sa bandang dulo niya ito inilagay. Malabo din naman na malaglag ito lalo na't napakalaki ng kamay niya. Bakit yun mo inilapag yung anak mo? Tanong nito at bagya pa siyang hinampas ng unan. Sabi ko dito sa gitna eh. Kapag yan nalaglag, malilintikan ka talaga sa akin. Ang tigas din ng ulo mo eh. Hindi naman malalaglag ito. Na hindi nga gumagalaw itong anak mo habang tulog eh. Sagot niya. Inilapag niya ito nang nakatihaya pero tumagilid naman ito ng higa habang sinisip-sip nito ang hinlalaki nito. Ang cute ng anak niya, para itong natutulog na anghel sa ibabaw ng kamay niya. Kailangan niya magpagawa ng kwarto para sa anak nila para walang storbo kung sakasakali. Nang mailapag niya ang anak nila ay humiga na din siya sa tabi ni Mirasol at baliwala niya itong niyakap patalikod. Nakaharap kasi ito sa anak nila na akala mo'y mawawala ito, gayong napakahimbing naman na ng tulog nito. Matulog na tayo, sabi nito. Good night. Yung kamay mo, iba nang nahahawakan. Dumaplis lang. Palusot niya pero sinadya niya na hawakan ang dibdib nito. Napaismid siya na makapana, mayroon itong suot na bra. Sisitahin niya sana kaya lang baka magalit ito. Mirasol, tawag niya sa pangalan nito. Inanto ka na ba? Oo, bakit? May gusto sana ako itanong sa'yo eh. Pwede ba ngayon na tayo mag-usap? Medyo maaga pa naman kaya mamaya na lang tayo matulog sana. Humarap ito sa kanya kaya ngayon magkaharap na silang dalawa habang kapwa nakatagilid ng higa. Anong itatanong mo? Nung ipinagbubuntis mo ba si Kenneth? Nahirapan ka ba? Sino mga bumili ng mga cravings mo noon? Sino nag-alaga sa'yo? Sunod-sunod niyang tanong habang sinusuklay ang buhok nito patalikod gamit ang mga daliri niya. Hindi ka ba naging iyakin? Hindi ka ba nagkasakit? Si Lian ang tao nag-alaga sa akin.
Yung babaeng kasama namin ni Kenneth kanina. Siya yung lagi kong inuutosan kapag may gusto kong kainin. Siya yung taong nag-alaga sa akin at hindi umalis sa tabi ko noon hanggang sa ngayon. At tungkol naman sa health ko, hindi naman ako nagkasakit. Healthy naman ako habang nabubuntis kay Kenneth kaya healthy rin ang anak natin. Mahaba nitong sabi. Dapat ko pala siyang pasalamatan dahil sa pag-aalaga niya sa inyo ni Kenneth. Ginawaran niya ito ng isang mahigpit na yakap. Salamat, dahil kahit wala ako'y nakayanan mo ang lahat ng hirap. Alam ko na hindi madali ang pagbubuntis kaya proud ako sa iyo. Proud na proud ako dahil nalabas mo dito sa mundo ang anak natin na walang kahit na anong sakit. At syempre dahil ligtas ka. Ligtas kayo pareho ng anak natin. Alam mo ba na lagi kitang hinahanap ng mga panahong iyon? Malungkot itong nag-angat ng tingin. May mga gabi na hinahanap ko yung presensya mo dahil gusto ko sana na tabi tayong matulog palagi. Susugod na nga sana ako dito noon, kaya lang pinangungunahan ako ng takot na baka galit ka at baka kung ano pa mangyari sa pinagbubuntis ko. Kaya tiniis ko na lang ang pagkamiss ko sa iyo kahit mahirap. Sana sinubukan mong pumunta noon dito. Hindi naman talaga ako nagalit sa iyo eh. Inis, oo, pero galit, hindi. Saglit lang din naman yung inis ng ramdaman ko noon dahil mas nangingibabaw ang pagmamahal ko sa'yo. Ano pa ba? Mahal mo ako? Tanong nito na tila hindi makapaniwala. Hindi ba halata? Hindi. Paano hindi halata? Wala ka naman kasing sinasabi nun na mahal mo ako. Tapos galit ka pa palagi. Kahit wala pa akong karanasan sa pag-boyfriend, ay alam ko naman kung anong pakiramdam ng minamahal at ng mamahal. Wala naman ako na-encounter na mahal mo yung tao tapos araw-araw nakabusangot ka sa kanya. Anong klaseng pagmamahal yun? Ang dami mo talagang alam. Sikmat niya. Hindi mo ba alam na meron din namang nagmamahal tapos hindi lang sinasabi? Yun bang ipinaparamdam lang? Kahit nga paramdam wala ka eh. Yung paghubad ko sa'yo noon, pagmamahal ng matatawag yun. Ano? Tanong nito sabay kurot sa dibdib niya. Pagmamahal na ba yun sa'yo? Tumango siya ng maraming beses. Doon ko ibinuhos yung pagmamahal ko, hindi ko masabi-sabi sa'yo. Gusto mo ba ipakita ko sa'yo ngayon kung gaano kita na-miss at kung gaano kita kamahal? Huwag muna ngayon, Kevin. Ayoko magkaroon ng lagnat ngayon at ayokong lulugo-lugo pauwi sa amin. Pakausap nito kaya naman, pakikinggan niya muna ito sa pagkakataong ito. Kailan ko pwede ipakita sa'yo yung pagmamahal ko? Next week, pwede na ba? Kung hindi pa rin pwede, next month siguro pwede na. Hindi ko alam kung kailan pwede. Sasabihin ko na lang sa'yo kapag nasa mood ako. Paano kung nasa mood ka tapos ako ang wala sa mood? He was just teasing her. Hindi naman pwedeng isa lang sa atin na nasa mood tapos yung usay wala. Matulog ka na nga. Saka mo na problemahin yung bagay na yan. Salip na pilitin ito na may mangyari sa kanila ay mahigpit na lamang niya itong niyakap at ganoon din ito sa kanya. Sorry sa ginawa ko sa'yo. Anyat pinatakan ng halik ang noon nito. Babawi ako sa inyong dalawa ni Kenneth. Sa mga panahon na wala ako sa tabi ninyong dalawa. Pangako ko yan. Hinapos nito ang mukha niya at tipid na ngumiti. Kalimutan na natin ang nakaraan. Ang importante ay yung ngayon. Teka nga pala, alam na ba ni Tita Margarita na may anak na tayo? Hindi pa. Hindi ba siya galit sa akin? Ba't naman siya magagalit sa'yo? Kasi, nakipagsaks ako sa anak niya eh. Ang anak niya nakipagsaks sa'yo. Pagtatama niya. Ang totoo niya, lagi kang hinahanap sa akin ng mommy ko. Lagi niya akong tinatawagan at halos araw-araw para lang itanong kung nakauwi ka na dito sa bahay ko. Ayos lang ba sa tita? Wala ba siyang sakit na iniinda? Wala naman. Bakit? Wala naman. Sabihin mo sa kanya na nakauwi na ako at may apo na rin ikamo siya. Baka kasi mabigla siya kapag nalaman niya na may anak ka na. Kaya dahan-dahanin mo lang. Sige. Hindi pa ba tayo matutulog? Matutulog na. Nang mapansin niya na parang may iniinda ito ay mabilis siyang napabangon. Bakit? Sumasakit ng konti itong likod ko. Alas nito na ngayon ay bahagya ng hinihilot ang likod nito pababa. Bakit sumasakit? Tanong niya at bahagyang itinaas ang damit nito. Huwag ka na kasi magsuot ng bra. Matutulog na kasi pero nakasuot ka pa niyan. Nakita at nahawakan ko na yan dati. Kaya hindi mo na kailangang itago pa yan. Siya na mismo nagtanggal sa hook ng bra nito dahil baka nakakadagdag pa iyon sa sakit na nararamdaman nito. Ang bastos mo talaga.
Masakit pa ba? Nag-aalala niyang tanong dito. Medyo. Bagay niyang hinilot ang likod nito pababa. Siguro dahil sa kabubuhat nito kay Kenneth kaya sumasakit ang likod nito. Tama na. Medyo okay ng pakiramdam ko. Okay. Humiga na ulit siya at pagkatapos ay pinahiga niya ito sa dibdib niya habang panaka-naka pa rin na hinihilot ang likod nito. Siguro sa kabubuhat mo talaga kay Kenneth ito. Wala naman kasi ibang magbubuhat din sa anak mo kung hindi ako. Simula ngayon, ako na. Bibili ako ng crib niya at ilalagay ko in sa library para kahit nagtatrabaho ako ay kasama ko siya. Ikaw, wala kang gagawin kung hindi magpahinga hanggat gusto mo. Tapos pagdating sa gabi, ikaw naman ang aasikasuhin ko. Sabi na nga ba't may kapalit ang gagawin mong yan eh. Kasama na yan doon. Kahit isang round lang sa gabi, ayos na yun. Masaya na ako doon. Matulog na tayo, Kevin. Bukas na tayo mag-usap ulit. Hindi na pwedeng tawagan natin ang isa't isa sa mga pangalan lang natin. Dahil ang gusto ko ay may endearment na rin tayo. I will call you baby and you will call me honey. Ang dami mong kondisyon. Kung kailan naman gabi na, saka ka inaatake ng kadaldalan mo. Good night, baby. Nang hindi ito sumagot ay tinignan niya ang mukha nito. Baby, good night. Good night, honey. Napangiti siya. Alright, good night. Ngayon lang siguro siya matutulog na may ngiti sa mga labi niya. Ngayon na lang ulit dahil kasama niya na ang 2 taong mahalaga sa buhay niya. Anong oras nga pala ang uwi niyo ni Kenneth? Bukas pa ng madaling araw. Akala ko mamaya na. Bukas pa? Nandun ang mga gamit namin ni Kenneth sa Quezon City kaya bago kami umuwi, ay dadaan muna kami doon. Nakaayos na ang mga iyon at isasakay na lang sa sasakyan. Alright, tulog ka na. Ikaw din, matulog ka na din. Hinintay niya muna na makatulog ito bago siya umalis sa tabi nito para mag-impake ng mga damit niya dahil hindi niya hayaan na umuwi ang mag-ina niya na sila lang. Ito na rin ang tamang panahon at pagkakataon na makausap niya ang mga magulang nito para hingin ng kamay ng kaisa-isa nitong anak na si Mirasol. Kinabukasan ay nagising siya na may humahampas sa mukha niya at namulatan niya ang anak niya. Bakit anak? Iginala niya ang paningin niya sa loob ng kwarto niya. Silang dalawa na lang pala ni Kenneth ang tao dito sa loob. Nasaan bang mami mo? Bumangon na siya para kargahin ang anak niya. Bago sila lumabas ng kwarto ay naghilamos muna siya at ganun din ang ginawa niya sa anak niya. Baby, nasan ka? Tawag niya kay Mirasol. Hinanap niya ito sa loob ng bahay niya pero wala ito doon. Kaya naman sa labas ng bahay niya ito hinanap. Hindi naman siya nabigo dahil nakita niya ito na inayos sa mga gulay na gumagapang at inilalagay iyon sa kahoy na ginagapangan nito. Good morning sa inyong dalawa. Nakangiti nitong bati sa kanila ni Kenneth. Nilapitan sila nito at parehong ginawaran ng halik sa mga labi nila. Inaayos ko lang ito mga gulay para makagapang sa itaas. Mamaya mo na ayusin yan. Hindi ka pa nga yata nag-aalmusal eh. Hinintay ko kasi kayo magising para sabay-sabay tayo mag-almusal. Maaga akong gumising para magluto ng almusal natin. Gutom ka na ba? Hindi pa naman. Pero itong anak mo baka gutom na. Kung gano'n ay pakakainin ko na yan. Halika na, doon na tayo sa loob. Mauna na ako dahil hugasan ko pa itong kamay ko dahil nagbungkal ako ng lupa kanina. Nauna na ito maglakad sa kanila ni Kenneth. Bago pa man ito tuluyang makapasok sa loob ay sinabihan niya ito ng I love you. Nakangiti siya nitong nilingon. I love you too, honey. Mahal ko kayong dalawa. Mommy, Daddy. Untog niya sa mga magulang niya. Pagpasok nilang tatlo sa loob ng asyenda nila. Karga niya si Kenneth habang si Kevin naman ay dala-dala ang mga maleta nila. Mano po? Iniangat niya ang palad ng mommy niya at dinala iyon sa noo niya. Ganoon din ang ginawa niya sa daddy niya. God bless you, Iha. Magkapanabay na sambit ng mga ito at kalaunan ay kinuha ng daddy niya sa kamay niya ang anak nila ni Kevin. Ang gwapo naman ng apo ko. Puri ng mommy niya samantalang ang daddy niya ay walang binitawan na salita pero alam niya na natutuwa ito sa unang apo nito. Nang mapatingin ang daddy niya kay Kevin ay bahagya niya siniko si Kevin para iparating dito na kailangan nitong magbigay galang sa mga magulang niya. Magmano ka sa kanila. Bulong niya pagkatapos niya itong sikuhin. Mabuti na lang at naintindihan naman ito ang ibig niyang iparating. Mano po, daddy. Mano po, mommy.
Sambit nito habang nagmamano sa mga magulang niya dahilan para mapangiti ang mommy niya. Kamusta po kayo? Mom? Dad? Siya po pala si Kevin. Siya po ang ama ni Kenneth. Pakilala niya kay Kevin. We already know him, iha. Sagot sa kanya ng daddy niya na ikinatakan niya. Paano nito nakilala si Kevin? Ngayon nga lang niya isinama ito sa lugar nila eh. Paano niyo po siya nakilala, Dad? It's a long story, iha. Tugon ng ama niya na hindi na nagbigay pa ng detalye bagkus ay inakbayan nito si Kevin at iginiya sa kung saan. Kaya sila na lang ng mommy niya ang magkaharap ngayon. Mommy, paano pong nakilala ni Daddy si Kevin? Ang pagkakaalam niya kasi ay kahit ang mommy niya ay hindi pa namimit si Kevin. Kahit pa kaibigan nito si Tita Margarita. Mahabang kwento anak. Siya nga pala, kumusta ka na? Hinawakan nito ng mahigpit ang dalawa niyang kamay at kalaunay niyakap siya nito. Bakit ngayon ka lang umuwi? Sorry po, mommy. Ayos lang. Sobrang bait talaga ng mommy niya. Ni minsan sa buhay niya hindi pa siya nito napagalitan o napalo man lang. Kailan kanya nahanap at saan? Sino po? Yang tatay ng anak mo. Di ba umalis ka sa bahay niya? Paano niyo po nalaman yon, mommy? Sinabi po ba ni Tita Margarita? Umiling ito. Pumunta kasi yan dito noon kasama si Margarita at hinahanap ka. Ang sabi niya, kasalanan niya raw kaya umalis ka sa bahay niya. Sinabi niya po ba kung anong dahil ng pag-alis ko? Nagkwento po ba siya sa inyo ni Dad? Marahang tumango ang ina niya. He admitted that he forcefully claimed your virginity. Sa madaling salita, inangkin ka raw niya ng paulit-ulit kahit hindi mo gusto kaya naman nagalit ang daddy mo sa kanya. Hanggang ngayon po ba galit pa rin si daddy sa kanya? Ewan ko lang. Siguro. Kapwa sila napalingalinga dahil hindi nila alam pareho kung saan dinala ng daddy niya ang mag-ama niya. Kilala mo naman ang daddy mo, di ba? Nag-iisa ka naming anak kaya hindi maiwasan hindi magalit ang ama mo sa mga ipinagtapat noon ng asawa mo. Medyo matagal na iyon kaya baka hindi nagalit ang dad mo. Kasalanan ko rin po kasi mommy. Hindi lang po siya ang mayroong kasalanan dahil maging ako'y mayroon din. Pero okay na po kami ngayon, mommy. Alam ko. Mahal ko po siya, mommy. Pag-amin niya dito na parang bata. Halata naman na mahal mo siya. At siya din na may ganun din. Sa pananalita niya pa lang ay nalaman ko na kung gaano kanya kamahal. Bakit, mommy? Ano po bang sinabi niya sa inyo? Secret. Ang daya niyo naman, mommy. Ay niya na kunway nagtatampo sa ina. Ang mahalaga ay mahal mo siya at mahal ka rin niya, iha. Ang malas nga lang niya dahil ikaw ang minahal niya. Ang tigas pa naman ang ulo mo. Bahagyan niyang inarapan ng ina niya. Kailan po naging matigas ang ulo ko? Naging matigas lang naman ang ulo niya noong mga panahon na nabuntis siya. Dahil nga kahit pilit siya na itong pinauuwi ay hindi talaga siya umuwi. Kayo nga po matigas ang ulo dyan eh. Alam niyo po kung bakit? Dahil nagsiselos kayo kay Aling Isabel kapag magkausap sila ni Daddy. Sinabi na nga sa inyo ni Daddy na wala silang relasyon pero sige pa rin ang hinala niyo. Naging aligaga ito at pilit na tinatakpan ng bibig niya. Napakasaloso niyo po. Ganun talaga kapag mahal mo ang isang tao. Katwiran nito. Bakit ikaw? Wala ka bang pinagsasilosan? Wala. Wala naman kasing kinakausap na babae si Kevin. At kung nagkataon man na meron, yari ito sa kanya. Saan kaya din ng daddy mag-ama ko? Diyan lang yan. Kaya huwag ka mag-alala. Magpapaalam na sana siya sa ina niya para hanapin ang mag-ama niya nang bigla namang sumulpot ang mga ito habang nagtatawanan. Si Kevin na ang nagdadala ngayon kay Kenneth habang nakaakbay ang ama niya rito. Ano kayang pinag-usapan ng mga ito? Ngayon niya lang kasi nakita ang daddy niya na tumawa ng malakas na para bang binato ito ni Kevin ang nakakatawang biro sa buong mundo. Your dad likes him so much. Komento ng mommy niya habang nakatingin din sa mga ito. Baby, tawag ni Kevin sa kanya. Hawakan mo muna si Kenneth. Ipapasok ko muna itong mga gamit natin sa kwarto mo at para na rin makapagbihis na tayo. Lalong-lalo na si Kenneth. Pagkatapos niyo magbihis, dumiretso na kaagad kayo sa kusina para makakain na tayo. Saad ng ama niya na ikinatango nila. Masarap kumain kapag sabay-sabay at kapag marami. Opo, Dad. Magalang natugon ni Kevin sa daddy niya. Magbibihis lang po kami tatlo. Okay, dalian nyo. Doon na namin kayo hintayin sa dining room. Copy, Dad.
Pag alis na mommy at daddy niya ay tinanong nito kung saan daw ang kwarto niya para maipasok na nito ang gamit nila dahil baka daw magalit ang daddy niya kapag nagtagal sila. Anong pinag-usapan niyo ng daddy ko? Tanong niya habang inilalabas nito ang mga gamit nila sa loob ng maleta. Wala yun, baby. Ano nga? Ikaw ang pinag-usapan namin. Sinabi ko sa kanya na mahal ko ang kaisa-isa nilang anak at pagbalik natin sa Maynila ay aasikasuhin na natin na magiging kasal natin. Yun nga lang, hindi pumayag ang daddy mo. Napahinto siya sa pagtangkang pagbibihis kay Kenneth dahil sa sinabi ni Kevin. Anong ibig mo sabihin? Ayaw ba ni daddy na may kasal ako sa'yo? Bakit daw? Kinunutan siya nito ng noo. Ha? Anong ha? Sabi ko anong dahilan ni daddy para hindi niya ako payagan na may kasal sa'yo. Baby, mali ang pagkakaintindi mo. Ayaw niya na ikasal tayo sa Maynila dahil ang gusto niya ay dito daw tayo kasal sa asyenda niyo. I mean, sa simbahan dito sa probinsya. Tapos dito sa asyenda ninyo, ang venue. Akala ko tutulosidad sa relasyon natin. Hindi lang pala tayo nagkaintindihan. He likes me a lot. And sabi niya pa, botong-boto daw siya sa akin dahil gwapo daw ako at mabait. Weh, di nga. Hindi naman nagsasalita ng gano'n ng daddy ko. Seryosong tao yun, kaya malabo niyang sasabihin iyon. Oo nga. Bakit? Hindi ba gwapo at mabait itong mapapangasawa mo? Kunti lang. Hindi magiging gwapo yung anak mo kung hindi dahil sa akin. Yabong. Nang may labas nito ang mga gamit nila sa maleta ay isinilansa naman nito ng maayos ang mga iyon sa loob ng closet niya. Nang matapos ito ay lumapit ito sa kanya para bantayan si Kenneth na bagong bihis na. Baby, magbihis ka na. Ikaw na munang mauna magbihis dahil medyo matagal kang kumilos. Sige, dalian mo dahil baka mainip si Dad sa kahihintay sa atin. Bilin pa nito bago siya pumasok sa banyo para maligo. Minadali niya lang ang pagligo dahil mayat maya siyang kinakatok ni Kevin. Mamaya na raw siya maligo ng matagal kapag matutulog na silang dalawa. Ikaw naman. Baby, ang tagal mo. Reklamo nito. Saglit nga lang ako eh. Wika niya. Nung hubarin nito ang lahat ng saplot dito sa harapan niya, ay bahagyang tumaas ang kilay niya. Anong ginagawa mo? Akala ko ba nagmamadali ka? Ba't naguhubad ka pa? Magbibihis na lang muna ako ng mga damit ko. Mamaya na lang ako maliligo pagbalik natin dito sa kwarto mo. Akala ko yayayain mo ako magtalik bago tayo lumabas eh. Napahinto ito sa pagsusuot ng saplot nito at natatawa siyang binalingan. Ganun bang iniisip mo? Oo, bigla-bigla ka na lang kasi naguhubad sa harapan ko eh. Lagi mo na lang kasi ibinabalandra yung ano mo. Alangan naman kasi na pumunta ako sa banyo para lang magbihis. Kung pwede naman dito na lang mismo. Tsaka ano bang masama kung magubad ako sa harapan mo? Ibig sabihin nun mahal kita dahil pinagkakatiwala ko sa iyong katawan ko at ang kaluluwa ko. Ewan ko sa'yo. Nang matapos ito magbihis ay binuhat na nito si Kenneth. Let's go baby. Yes honey. Maghahawak kamay sila lumabas ng kwarto niya habang may mga ngiti sa labi ng bawat isa. Habang pinapatulog niya si Kenneth ay biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya at inaluan nito si Kevin na pasuray-suray kung maglakad. Ano nangyari sa'yo sa labas? Wala to baby. Nagkwentuhan lang kami ng daddy mo kasama ng ilan sa mga tauhan niyo dito sa asyenda. Tugon nito habang namumula ang mukha nito. Hindi ako uminom. Ano lang, tumagay lang. Pinatagay nila ako ng isang beses. Ay, dalawa yata yun. Magsipilyo ka na tapos matulog ka na. Utos niya dahil hindi niya na ito makausap ng maayos. Kaya pala ang tagal nito sumunod sa kanya. Yun pala ay tumatagay na ito sa labas. Galit ka ba? Hindi ako galit. Sige na ayusin mo na yung sarili mo dahil baka maamoy ka ng anak natin. Amoy ala kasi ito, kaya medyo hindi maganda ang amoy nito. Sana konti lang ang ininom mo, hindi yung sagad-sagaran kang uminom. Konti lang naman yun. May konti bang hindi na makapaglakad ng maayos? Nang makita niya na nakapikit na si Kenneth ay nilagyan niya ng unan sa magkabilang gilid nito. Asikasuhin niya kasi si Kevin dahil kapansin-pansin na hindi na nito kaya ang sarili nito. Halika dito. Inalalayan niya ito papasok sa loob ng banyo at dahan-dahan na pinaupo sa bowl. Siya na naglagay ng toothpaste sa toothbrush nito dahil nga nanlalata ito. Baby, pwede ba ako maligo? Tanong nito na sinagot niya na isang tango.
Mas maigi kung maliligo siguro ito para kahit papaano mabawasan ang tama nito. Sabay tayo? Katatapos ko lang, Kevin. Okay. Tinanggal niya lahat ng saplot nito sa katawan para mapaliguan niya ito ng maayos. Mabuti na lamang at hindi ito malikot kaya hindi siya hirap na paliguan ito. Baby, huwag mong hawakan. Pungol nitong sabi kaya naman binilisan na niya ang ginagawang pagligo dito. Nang matapos ay dali-dali niya ibinalot sa tuwalya ang kahubdan nito. Kaya ko na. Ano to ng akma niya itong aalalayan? Sigurado ka? Okay, sige. Hindi pa rin maganda ang lakad nito pero hindi nakagaya kanina na halos masubsob ito. Tanggalin mo na yung tuwalya para mabihisan na kita. Mamaya mo na ako bihisan. Ano to sabay yakap sa bewang niya. Kala una ipinasok nito ang kamay nito sa loob ng damit niya. Pwede ba tayong gumawa ngayon ng... can we make love tonight? Isa lang beses. Tapos na. Promise, isa lang talaga. Sure ka, isa lang? Mabilis itong tumangutango at agad na inalis ang tuwalya na nakapulupot sa bewang nito. Isa lang talaga, baby. Sabi nito. Nang tumango siya, ay tumayo agad ito at inumpisahan na siyang hubaran. Halos punitin ito ang damit niya sa pagmamadali kaya naman sinamaan niya ito ng tingin. Nang matapos ang mainit na tagpo sa pagitan nilang dalawa, ay kapwa sila may ngiti sa labi ng bawat isa. I love you, baby. I love you too, honey. Pareho silang pawis na pawis at hingal na hingal. Nakakapagod pala talaga ang ganito pero masarap kaya sulit naman ang pagod. Kaya mo bang tumayo? Yeah. Straight itong naglakad papasok sa banyo kaya nagtaka siya. Nakakawala ba ng tama ang sex o sadyang naglalasing-lasingan lang ito kanina? Spread your legs, baby. Pagbalik nito ay may bitbit na itong wet wipes at maingat na pinunasan ang pagkababae niya. Magpahinga na tayo. Mamaya na ulit kung gusto mo pa. Sabi mo yan, ha? Dahil sa sinabi niya tumayo na ito tinapon ang wipes sa basurahan. Siya muna una nitong binihisan bago nito binihisan ang sarili nito. Saka ito humiga sa tabi niya pero agad din bumangon dahil nakalimutan daw nito na mag-good night kiss sa anak nila. I love you, son. Wika nito sa anak nila. Salamat sa pakikisama dahil hindi ka gumising habang may ginagawa kami ng mommy mo. Ganyan ka sana palagi para magkaroon ka ng kapatid agad-agad. Good night. I love you. Humiga ka na. Utos niya dito. Huwag mo nang kausapin yan dahil baka magising pa. Sununod naman siya nito. Sa totoo lang, lagi na siya nitong sinusunod kaya mas lalong lumalalim ang pagmamahal niya sa ama ng anak niya. I love you, baby. Nito na ngayon ay nakahiga na sa tabi niya. Nakahiga siya sa dibdib nito habang pinapatakan ng halik ang ulo niya. I love you. I love you. I love you too, honey ko. Ganting wika niya at mahigpit itong niyakap. Kung mabuntis man siya dahil sa ginawa nila ay alam niyang hindi na siya natatakot dahil sigurado siya na hindi siya nito iiwanan. Walang aalis kaya walang may iwan. Thank you for taking care of me and Kenneth. I love you. We love you. Mahal ko rin kayong dalawa ni Kenneth. Kayong dalawang buhay ko. Lahat ay gagawin ko basta habang buhay lang tayo magkasama. Ikaw? Ako, si Kenneth at ang susunod pa natin mga anak. Bubusugin natin ang pagmamahal ng pamilya natin para lumakas sila ng maayos at nagmamahalan at magsisimula iyon sa atin dalawa. Dahil tayo ang mga magulang nila. I know, dalawa tayo nagagabay sa kanila hanggang sa lumakas sila at magkaroon na rin ng sarili nilang pamilya. Kaya kapag may lumapit na babae sa'yo, iwasan mo para ganoon din ang gawin ng mga anak mo kapag nag-asawa na sila. Biglang sabi niya, wala naman lumalapit sa akin na. Paano sila lalapit kung tingin mo pa lang nagtatakbuhan na sila? Magpanggap ka ba naman namang kukulam Bakit galit ka? What? Of course not. Mas gusto ko ngayon kasi mas lalo ko ramdam na mahal mo ko I love you, baby. Dati marami sila at aminado ako doon pero ngayon, ikaw lang at wala nang iba. Kung may karibal ka man sa puso ko, yun ay ang mga anak natin at hindi ibang babae. Gets? Baby, hindi ka pa magigising? Tanong sa kanya ni Kevin habang buhat nito si Kenneth na sarap sa kinakain nitong biscuit. Ikaw na lang hindi pa bumabangon. Ang sabi ni na Mom at Daddy, sumunod na lang daw tayo sa kanila kapag gising ka na.
Mauuna na daw sila sa taniman ng mais dahil nagpapaani daw sila ngayon. Ang sakit kasi ng katawan ko eh. Anya sa mahinang boses dahil hanggang ngayon ay parang nararamdaman niya pa rin ang kahabaan ni Kevin sa loob niya. Pwede bang bukas na lang tayo pumunta doon? Ililibot kita bukas dito sa asyenda namin. Sa ngayon kasi ay hindi ko talaga kaya eh. Nangihina ako. Inilapag nito sa tabi niya si Kenneth at pagkatapos ay sinalat nito ang kanyang noo. Anong masakit sa'yo? Sumasakit ba yung pagkababae mo? Medyo. Kaya mo ba tumayo? Nangihina ako. May dala akong pain reliever pero kailangan mo munang kumain ng almusal. Kaya mo bang bantayan si Kenneth sandali? Ikukuha lang kita ng pagkain sa kusina tapos babalik din ako agad. Okay, honey. I love you. Anya. I love you too. Wika niya at mariin siyang hinalikan sa labi nito. Bago ito patakbon lumabas kaya napangiti siya. Paglabas ni Kevin ay niyakap niya si Kenneth at bagyang kinagat-kagat ang baraso nito dahilan para bumulahaw ito ng iyak. Ang lusog kasi ng anak kaya hindi niya mapigilan na hindi ito panggigilan minsan. Baby, what did you do? Tanong ni Kevin sa kanya nang maabutan nito umiiyak ang anak nila. Kaya naman mabilis nito ipinatong ang dala nitong tray sa desk at naroon at patakbong kinarga ang anak nila. Baby, anong ginawa mo kay Kenneth? Wala. Baliwala niyang tugon. Wala? Ba't ang lakas ng iyak niya? Yung reaksyon ni Kevin ay akala mo'y inaapi niya ang anak nila. At para lalo itong asarin ay tinalikuran niya ito at ibinalot pa lalo ang sarili. Baby, anong ginawa mo? Ulit itong tanong. Wala nga. Hinalikan ko lang naman yan tapos umiyak na lang bigla. Oh shit. Mabilis niya itong nilangon na magmura ito. Hinahaplos na nito ngayon ang braso ng anak nila. Kaunti lang naman ang pamumula noon pero ito si Kevin ang OA kung mag-react. Ito ba ang halik? Kung nagugutom kay kumain ka, hindi yung itong anak mo ang kinakain mo. Nilalambing ko lang naman yun eh. Hindi na lambing ito, Miracle Hope. Kapag ganitong binanggit na nito ang buo niyang pangalan ay alam niyang medyo naiinis na ito. Kawawa naman itong anak mo. Sumampay ito sa kama niya at sumandal ito sa headboard at pilit na pinatatahan ang maarte nilang anak. Nang mapatingin ito sa gawin niya ay parang gusto siya nitong kainin ng buhay. Huwag mo kaming tingnan. Inis nitong sabi. Ilang buwan pa lang itong anak mo, sinasaktan mo na. Pag alis ko kanina nakangiti itong anak mo tapos pagbalik ko, grabe na ang iyak. Mahal mo ba talaga ang anak natin? Alam niya ang kulang lang ito si Lambing kaya naman umusog siya sa pwesto ng mag-ama niya at pareho niyang niyakap ang dalawa. Hindi mo kami makukuha sa payakap-yakap. Bulalas ni Kevin. Itong ginawa mo sa anak mo, hindi na ito makatwiran. Sana sinabi mo na ayaw mo alagaan itong anak mo para dinala ko na lang habang kumukuha ko ng pagkain mo. Hindi yung kakagatin mo ang braso niya. Mahina lang yun. Paliwanag niya. Alam mo naman na love ko yung panganay natin eh.